Ngayong araw guys, at dahil day off natin ngayon, tinanghali na akong gumising. At pagkagising ko nga guys, dire-diretso na akong pumunta sa tindahan at bumili ng kopi ko blanca. Siyempre, di mawala sa atin yan dahil yan yung pinaka-the best natin na umagahan bago yung kanin breakfast. So ayan guys, pagkatapos kong bumili, umuwi na ako rito sa bahay at sinarado ko yung gate. Baka papasok na naman yung mga bata. Nilak ko na yung gate at babalik na rin ako sa bahay. Magpapakulungan muna tayo ng tubig guys. At ayan, meron naman tayong heater kaya mapabilis lang yung pagkape natin guys or pagpapakulo. So sasalang ko na at isasaksak ko na. Siguro mga 2 to 3 minutes guys, kulo na yan. Kaya mabilis lang tayo makapagkape. So ayan, pagkatapos kong sinasak guys, iniwanan ko na. Ayun na nga, tinimpla ko na yung kape. Siyempre, ang sarap magkape, lalo na sa maga. At habang hinahalo ko yung kape guys, naisip ko nga pala na kailangan ko magpagupit ngayon dahil mahaba na yung buko. Tsaka bukas, papasok na rin ako sa trabaho. Siyempre, nakapag-day off na tayo, hindi pwede hindi magpapagupit. So ayan guys, nandito na nga ako sa barbershop ni Kuya Elian. Solid yan guys, taga sa amin din yan, taga probinsya namin. Pero dito lumaki sa Manila yan. Yan, may pitch din yan si Kuya Eli, mahilig din mag-vlog. So syempre, nagsisimula pa lang tayo, kaya di rin naman gagana yung promotion natin dahil wala pa nakakilala sa atin. So ayan guys, habang ginugupitan niya ako, nagkikintuhan din kami rito tungkol sa mga bagay-bagay, kung paano mag-vlog, ganyan, ganito. Eh, wala pa naman ako masyadong experience dahil kakapasok ko lang dito sa pag-vlog, lalo na sa Facebook. Eh syempre, mahigpit dito sa Facebook, hindi tayo basta-basta magpo-post o di kaya gumagamit ng mga music. So ayan guys, nag-uusap kami dito tungkol sa pag-vlog. At tinatanong ako ni Kuya guys kung anong uri daw ay gupit ko, pwede ba daw ikalbo? Eh wag naman sanang gano'n, ang pangit naman natin tingnan. Ganun pa rin tulad dati para always pogi pa rin siya. Biro ko nga si Kuya, pwede ako Kuya magpapakalbo pag 1 million followers na ako. I-challenge ko yan sa sarili ko kung sakaling makaroon ako ng 1 million followers. Sige, ilaban mo lakay. At habang nagkasarapan ngayong kwentuhan namin dalawa, di ko na malayan patapos na pala yung gupit ko guys. At sinicheck ko muna kung good ba at wala bang tabing goods naman kasi si Kuya veterano na rin tong magupit. Sige, ilaban mo. Ito kasi si Kuya Eli, hindi kasi nalalayo sa lugar namin to guys. Paglabas namin ng highway, sa may kanto mismo, doon lang din yung barbershop niya. Tsaka simulat noon pa guys, na nandito na ako sa Kabanatuan, ito na talaga tagagupit ko. Nung sa kabila pa yung barbershop niya, dito na talaga ako nagpapagupit. Pwera lang pagka nalipat ako na ibang branch guys. Wala namang iba-iba dahil malapit lang din to sa amin. Kung tutuusin nga, hindi bibigyan na siya ng pagkakataon na umuwi sa kanila or sa amin. Uwi daw sana siya, kaya lang medyo matagal na rin yung panahon. Siguro almost 3 dekada na daw na hindi siya nakauwi doon. Kaya nung uuwi ako nitong paparating guys, binili niya sa akin na ikukumusta ko raw siya sa mga kamag-anak niya. So, ito nga sulit si Kuya guys. Yan lang yung trabaho niya. Babarbero lang. Pero syempre madiskarte sa buhay yan at maginoo. Bait yan si Kuya. Dito lang yan sa Philly Barbershop. Sa may sakop pa to ng ACPA guys. So ayan, tinignan ko nga muna yung gupit ko guys. Or good na ba o hindi. Pero kulang pa yan guys. Syempre, empleyado tayo. Kailangan natin guys na maayos yung pagkagupit at uno yung sa gilid. Kasi bilang empleyado tayo guys, lagi tayong naliligo. Ang buhok natin is mabilis humaba lalo na pag gumamit tayo ng shampoo. Kaya sabi ko, iuno mo na lang Kuya. Eh nagtatawanan pa kami guys kasi matagal na talaga kami nagkakilala nito ni Kuya. Dito kasi sa barbershop ni Kuya Eli guys, madami talaga nagpapagupit dahil siguro sa mga suki niya, lalo na mga estudyante, yan, mga empleyado, nagtatrabaho. Halos mga malapitan din dito sa amin. Yun yung mga customer niya. At sinadya ko talaga ng papagupit ako, tinapat ko ng tanghali para walang tao or di kaya ala pang pila. Kasi siyempre, yung mga oras na pag-aantay natin doon, sayang na din yun dahil isang araw lang din yung day off natin. Kailangan din natin sulitin yung pagpapahinga natin. Yan na nga guys, tanghali ako nagpapagupit. Sakto, pagdating ko rito is wala talagang customer si Kuya. Ako talaga nangunguna sa tanghali. Siguro, katapos lang din siguro niyang kumain. Kaya ayun, akala ko nga kasi pagdating ko na guys is aalis si Kuya. Di kinabahan naman ako saan ako magpapagupit nito. Meron namang ibang mga barbershop dito guys, kaya lang medyo malayo-layo dito sa amin. Doon pa sa bahay mismo ng Kabanatuan. Madami din naman pagupitan doon guys, kaya lang malayo pa kasi sa palengke yung location nun. At buti na lang din, sakto sa day off ko is nagbubukas din si Kuya. Alas siyang lakad ngayon. Kaya ayun, dito lang talaga ako nagpapagupit. Meron din naman dito sa kabila, kaya lang minsan lang din nagbubukas. So ayan guys, natapos na rin yung pagupit ko. At ayun nga guys, sa sobrang tagal ng kwentuhan namin, at sa wakas natapos na rin yung pagugupit guys. So ayan, naahitan na rin yung mga patilya ko. At pagkatapos kong bumaba sa pangmalakasang upuan ni Kuya guys, pinagpag ko muna yung mga buhok para pag magsuot ako ng jacket is hindi dumidikit dun sa jacket ko. Pagkalabas ko nga ng barbershop, ito nga yung highway dito sa Kabanatuan guys. So ayan, tatawid lang ako dyan na sa amin.
At ito napakamaliwalas ngayon guys at wala din traffic. Pagkadating ko nga guys dito malapit sa amin, dumaan muna ako ng ulam dahil hindi pa ako nag-umagahan. Sakto guys, meron pa namang tira dito sa lagi kong binibilhan. At masarap kasi yung luto nila guys, kaya dito ako nabili talaga ng ulam. At sa tuwing pumapasok ako guys, dahil nadadaanan ko tong tindahan na to, dito talaga ako bumibili ng ulam guys kasi masasarap yung ulam nila, minsan dinakdakan. So ayun guys, pagkatapos kong maligo, siyempre lalagyan natin ng fix yan. Kung bagay ba sa atin yung gupit natin. So yun na guys, o diba, pogi na yan. Kaya pwede na pumasok bukas. Ang init kasi sa trabaho guys, pagka wala kang gupit at mahaba na yung buhok mo, mainit talaga sa trabaho. Kaya kailangan din talaga natin magpapagupit. Every 3 weeks ako nagpapagupit guys. Napasuot pa ng salamin. Pero totoo talaga guys, medyo malabo na yung mata ko. So hanggang dito lang tayo guys, thank you.